isinusulong ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa ang oposisyon at administrasyon. Ito lamang daw ang paraan para matalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ang tinutulak ko nga ay magsanib puwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others with the administration supporters. Kasi pag ganoon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. For all you know, hindi na nila kilala si Leni at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding impormasyon na si Senator Cheese ay nag-a-apply din. But I think ang nangunguna o nakakaalamang dyan ay si Marcoleta. Doon sa sagot mo. Nung isang araw, kausap ko si Lenny. Pinuntahan ko siya sa Naga. Pinag-usapan namin ng ilang mga bagay-bagay at in-update ko rin siya doon sa mga development sa national level. So, she considers herself still a active member of the Liberal Party, and sabi ko sa kanya, ma'am, huwag kayong don't close the door to 2028. At ang nabanggit niya sa akin ay mas gusto daw niyang iba na ang tumaya. Pero sabi ko, ma'am, gaya ng sinabi ninyo, ma'am, sabi ko sa kanya, noong 2021, 2022, sabi ninyo, if it's meant to be, it will happen. So, in the meantime, trabaho lang tayo. This point in time, clear naman na alliance with the Duterte camp is not in the equation. Now, other talks with other groups, of course, that will be discussed, and we will see how things develop once we move towards middle of the year and third quarter. Sa Marcos administration. Well, again, ang kailangan tignan ng Liberal Party palakasin ang hanay. And I think yun yung kailangan gawin ng iba't ibang mga allies natin, palikas. Ngayon, kung makita ng mga tao malakas yung hanay namin, hindi natin alam, baka sila yung malapit makipag-usap. Pero at this point in time, I think it's too early na i-float yung mga ganyan dahil ang objective palakasin muna ang Liberal Party to be able to leverage kung ano man ang magiging negosasyon later. We are very confident. Hindi nyo lang alam, ang dami nating mga kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad na. Hinihintay na nga lamang nila na tanggapin yung impeachment complaint. Bababa na sila sana nung Webes. Ang dami nila nasa taas. So, if ever, halimbawa, attorney, tinanggap, in the future, tinanggap ng Secretary General itong complaint, ito ay tanong din ng iba sa ating mga kababayan, how confident are we na magpupush through itong impeachment na ito considering na napakarami po ng kongresista na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. How confident are we na ito ay pipirma din aayon din doon sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos? We are very confident. Hindi nyo lang alam, ang dami nating mga kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad na. Hinihintay na nga lamang nila na tanggapin yung impeachment complaint. Bababa na sila sana nung Webes. Ang dami nila nasa taas. Tanong ninyo kung saan kami tumambay na opisina. Tanong ninyo kung sino yung mga congressman na nandun sa building noon para suportahan kami. At kapag naipasok ito, naka-session ito, naka-business ito, pagdating sa session nila ng Monday at nai-refer ito sa Committee on Justice, marami nang magbabaliktaran at i-reveal na nila yung sarili nila na suportado nila ang impeachment complaint na ito dahil ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment complaint na ito. Hindi natin maitatanggi na hindi na popular si BBM. Ayaw na ng taong bayan si BBM, gusto na nilang matanggal si BBM mula
sa pagka-presidente. Ngayon, obligasyon ng bawat congressman na sundin ang mandato ng kanilang mga constituents. Hindi nila may iwasan na kapag naramdaman na nila na ang totoong damdamin ng taong bayan ay ipasa at i-process tong impeachment complaint na ito, isa-isa na silang maglalabasan. I think it's everybody's right to testify, no? For as long as he is willing to appear and to take his oath. It applies to all, no? Kung itong mga intended witness is willing to come before the Justice Committee and take their oath, of course, they can testify. Lahat po ng ebidensya supporting the impeachment complaint has to be sworn in before the Justice Committee. Sabihin, kung may ganun nga na he is willing, he has to come home. Ganon? Definitely. As a matter of fact, not only in impeachment process, sa lahat ng investigative body, dapat lahat ng witnesses under oath, which therefore means you have to come and take your oath before you give your testimony. Kung possible kaya na mag-testify si Zaldico via video conferencing and mag-take oath siya, for example, sa isang embahada, is that a possibility? Ano po bang ano nyo? Ano po ba yung sinasabi ng rules dito kapag impeachment? Magte-testify siya. I haven't seen that under the rules. Ang nasa ilalim po ng rules ng impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. And that includes the giving of testimony before the Justice Committee. Sabi ko na masyado akong maraming nakain sa loob kasi gusto niya habang nagkukwentuhan ay merong kinakain, may pulutan. Tinanong ko siya kanina, sabi ko, anong kinain mo for lunch? Sabi niya, mukha daw yung menudo. And then syempre sabi ko, ang reaction ko was, sabi ko, ang tagal ko na hindi nakakain ng menudo, parang hindi na ata uso yung menudo ngayong panahon na ito. So, menudo daw. Menudo-like. Yan ang sinabi ka. Parang menudo. Magana pa rin. Pero hindi. Siguro kasi wala naman siyang sinabi na hindi siya kumain. Kasi nung tinanong ko siya, anong ulam mo? Sabi niya, menudo-like. Yun yung kanya. For an 81-year-old ma'am, normal siya na hirap maglakad. Hindi naman lahat, pero karamihan ng 81 years old ay accidental talaga. Hirap na rin maglakad. So may tungkod siya. Ganun.